Nang unang araw ng aming kasal, inilaan ng aking asawa ang lahat ng 4 na silid sa aming bagong tahanan para sa kanyang pamilya nang hindi man lamang tinanong ako. 3 araw pagkatapos, dumating ang 5 miyembro ng kanyang pamilya na may dalang maleta, unan at kumot. Ngunit nang makita nila ang nakasabit na paunawa sa pintuan, isang papel na nagsasabing ahuminto ang aking asawa sa kanyang tinahak at natigilan ang buong pamilya niya sa gulat. Ang pangalan ko ay Maria Santos. Nang ikasal ako kay Daniel Cruz, mainit ang hangin sa Maynila, ang uri ng init sa katapusan ng Marso na hindi ka naabot ng ambon at naririnig mo pa rin ang huni ng mga kuliglig kahit nasa loob ng air-conditioned na reception hall. Nag-iwan ng amoy ang mga sariwang bulaklak at champagne sa buong pasilyo ng catering venue sa Mandaluyong, kasama ang tunog ng palakpakan at malakas na tawanan ng mga panauhin. Hanggang sa sandaling sumakay ako sa bridal car papunta sa aming bagong condominium unit sa Bonifacio Global City, hindi ko pa naalis ang pearl hair clip na isinabit ng aking nanay sa aking buhok ng umaga pang iyon. Hindi pa nababago ang aking makeup. Naririnig ko pa ang kapal ng bagong singsing sa aking daliri. Noon ay naisip ko na mula sa araw na iyon, ang aking buhay bilang isang babae ay liliko sa isang ibang landas, mas payapa, mas buo, mas puno ng pag-asa. May isang lalaki na makakasama ko sa mga natitirang taon ng aking buhay. Ngunit may mga kasalan na hindi na kailangang hintayin ang 7 taon upang makita ang mga bitak. May mga tao na isa lang na gabing, isang salitang, isang titig na kailangan upang mailantad ang tunay na nasa loob nila. Ang condominium unit na iyon ay akin. Mas tumpak kung sasabihin ito ang unit na binili ng aking mga magulang para sa akin halos 1 taon bago ang aming kasal. Isang 3 kwartong unit na higit sa 130 metro kwadrado, nasa loob ng isang magandang condominium complex sa BGC, may seguridad sa lobby, may mga puno at may maliit na swimming pool. Noon, konti lang ang sinabi ng aking tatay, pinirmahan lang niya ang mga papeles at itinulak ang buong kumpol ng dokumento sa akin, nakapangalan sa akin at sa akin lang. Nakaupo ang aking nanay sa tabi, ngumingiti ngunit namumula ang mga mata. Hindi ibibigay ng mama at papa mo ito para ipagmayabang, sabi niya. Ibibigay namin ito para may mapupuntahan ka kung hindi magiging malumanay ang buhay ayon sa iyong inaasahan. Noon ay niyakap ko pa ang nanay ko at natawa habang sinasabi na pabibigat siya ng hindi kailangan. Nagtiwala ako kay Daniel. Nagtiwala ako sa paraan na nanatili siyang naghihintay sa labas ng aking opisina nang may payong sa ulan upang maibigay sa akin ang isang mainit na lugaw nang nagkasakit ako ng trangkaso. Nagtiwala ako sa mahinahon at seryosong ugali na ipinakita niya sa loob ng 3 taon ng aming pagsasama. Nagtiwala pa ako sa paraan na hawak niya ang aking kamay sa harap ng aking mga magulang habang sinasabi niya ang boses ay nanginginig na hindi niya ako hahayaang masaktan sa buong buhay. Nagtiwala ako ng lubos, kaya hindi ko napansin ang mga salita ng aking nanay. Bilang isang babala, inisip ko lang na ito ay ugali ng isang inang nagmamahal sa kanyang anak. Nang gabi ng kasalan, pagkaraan ng mga panauhin, nagpalit na ako ng puting seda na damit mula sa aking pulang Filipiniana. Naupo ako ng pagod sa sofa sa sala. Si Daniel naman, iba ang itsura, masaya siya nang higit sa karaniwan, nagbubukas ng refrigerator para tingnan ang mga inumin, tapos nagliligid sa paligid ng unit na parang isang Panginoon ng bahay na katatapos lang tanggap ng pinakamahalagang tagumpay ng kanyang buhay. Naisip ko na baka masaya siya dahil natupad na ang kanyang pangarap na mapangasawa ang babaeng mahal niya. Naramdaman ko pa ang awa sa kanya. Inisip ko, siguro stress din siya sa mahabang araw na iyon. Tapos ay nagring-ring ang kanyang telepono. Sinilip ni Daniel ang screen, tumango ang bibig niya, ang boses ay puno ng kasiyahan. Opo mama, tapos na lahat, bahay na kami ngayon. Naroroon pa rin ako sa sofa, isang kamay ay may hawak na mainit na tubig, ang isang kamay ay nagmamasa ng pagod kong mga mata. Hindi ako masyadong nakikinig hanggang sa nagsimulang tumayo si Daniel sa gitna ng sala. Nakatayo siya sa harap ng TV cabinet,
tinitingnan ang buong unit na parang isang general na nagpaplano ng isang malaking digmaan. Nagplano na ko, Ma, sabi niya. Ang boses ay kalmado at natural na parang napag-usapan ang pagbili ng bagong rice cooker. Ang malaking master bedroom, para sa inyo ni Papa may sariling banyo, malawak ang bintana at mahangin ang loob. Huminto ang aking kamay sa ere. Nagpatuloy si Daniel, ang boses ay walang pagbabago. Ang kwarto, sa kabilang panig para kay Ate Carla at sa kanyang asawa at sa baby nilang si Lena, malaki naman iyon, kaya magdagdag lang ng maliit na kama para sa bata. Isang hakbang ay lumagpos sa akin ang puso. Nagpatuloy pa rin si Daniel. Tapos ang maliit na kwarto para kay Kuya Miguel, kailangan niya ng katahimikan para makapag-aral para sa civil service exam. Nagpatuloy pa. Oh, at ang storage room malapit sa kusina, liligisin para pagdating ng tiyong Rico mula sa probinsya, may matutulyan siya. Inilapag ko ang baso ng tubig sa mesa. Ang baso ay tumatag sa mesa at lumabas ang isang maliit, matuyo at malinaw na tunog. Ngunit sa loob ng aking ulo, ang tunog na iyon ay parang isang bagay na kumabog at nabasag. Nakalikod si Daniel sa akin, kaya hindi niya nakita ang aking mukha noon, o baka hindi na siya nag-abala pang tumingin. Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ko ang boses ng aking biyenan, maliwanag at masaya nang hindi na kailangan pang i-speakerphone. Ayos iyon. Anak, tama ang pagkakaisip mo. Magkakasama tayo sa lungsod, mag-aalagaan sa isa't isa. Malaki ang bahay sayang kung walang nakatira. Tapos isang lalaking boses ang sumalot, tiyak ang aking biyenan. Si Maria, may reklamo ba siya? Ngayon lang mula nang dumating kami sa kondominium ay lumingon si Daniel sa akin isang mabilis at mapungyang titig. Parang nagtatanong siya sa isang kasangkapan kung ayaw nitong ilipat sa ibang sulok. Ngumiti siya. Si Maria ay mabait, Papa. Mag-asawa na kami ngayon. Ang pag-aari ng asawa ay pag-aari ng asawa at ang pag-aari ng asawa ay pag-aari ng pamilya. Mabubuoy tayong lahat kung marami sa bahay at kapag nagkaanak na kami maginhawa pang mag-alaga sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nahulog na malamig at matalas tulad ng isang manipis na talim ng kutsilyo. Tinitingnan ko ang lalaking nakapagbigay ng pangako sa akin sa harap ng dalawang pamilya. Ilang oras na lang ang nakalipas, iyon pa ring mukha, iyon pa ring puting polo shirt, iyon pa ring mga kamay na humawak sa aking mga kamay sa harap ng altar. Ngunit hindi ko maintindihan, sa sandaling iyon, ang tao sa harap ko ay naging estranghero ng walang kapantay. Hindi ako nasaktan dahil sa kwartong inihati. Nasaktan ako dahil hindi niya ako kailanman tinanong. Ni isang, anong masasabi mo? Ay wala. Ni isang, gusto ng magulang ko na lumipat. Okay ba sa iyo? Ay wala. Ni isang pinakamababang konsultasyon sa pagitan ng dalawang mag-asawa ay wala. Hindi niya ako tinrato bilang isang taong may karapatang mamuno ng magkasama. Itinuturing niya ang bahay na nakalagay sa pangalan ko na bahagi ng mga regalo ng kasal na maaari niyang ipamigay para tuparin ang kanyang pagpapahalaga sa pamilya, para mapuno ang kanyang pagpaparangal sa sarili at para malutas ang mga problema ng buong pamilya niya. Sa kabilang dulo ng linya, masayang nagpatuloy ang aking biyenan. Mabuti iyon, ayos na ang plano ng papa mo. 3 araw na lang kami aalis. Si Ate Carla ay handa na rin, dala lang ng kaunti, kung kulang ay bibilhin na lang uli. Si Miguel ay masaya nang marinig na may matutuluyan siya roon, sabi niya, tiyak siya pipasa ngayong exam. Natawa ng malakas si Daniel. Sige, pumunta na kayong lahat, Mama. Aming bahay ito, aming bahay. Narinig ko ang dalawang salitang iyon at naramdaman ko ang pagtitigas sa aking lalamunan. Aming bahay. Ang aming bahay na iyon ay ang bahay ko. Ang lugar na pinagsikapan ng aking tatay buong buhay para mabili para sa kanyang anak na babae. Ang lugar na personal na pinili ng aking nanay, ang bawat kurtina, bawat putahe, bawat bedsheet. Ang lugar kung saan dati-rati ay nakatayo akong nag-iisa sa balkonahe sa mga hapon pagkatapos ng trabaho, nananaginip ng isang araw na ito ang aking sariling tahanan, may asawa, may anak, may tahimik na mga hapunan, at mga katapusang linggo na magkasamang nanonood ng sine.
Ngunit sa isang tawag sa telepono, naging dormitoryo ito ng pamilya ng aking asawa. Ibinaba ni Daniel ang telepono, malinaw na nasa napakagandang kalagayan. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likod. Ang kanyang baba ay nakasandal sa aking buhok. Ang amoy ng alak at pabango ay magkahalong maanghang at matamis. Galit ka ba? Hindi ako sumagot. Ngumiti pa rin siya. Pinababa ang boses na para akong bata lang na nagtatampo. Alam ko na nagulat ka, pero isipin mo matanda na ang mama at papa ko, mahirap sa probinsya, si Ate Carla ay nangungupahan sa masikip na apartment, si Baby Lena ay magsisimula na ng grade 1. Si Miguel naman, kung makapasa siya ng civil service exam dito sa lungsod, maayos ang kinabukasan niya. Magpamilya tayo, tulungan natin ang isa't isa. Kung magiging mapagbigay kang manugang, sisiguraduhing igagalang ka ng lahat. Lumingon ako sa kanya, ano ang sinabi mo sa magulang mo? Nagkurap si Daniel, tila hindi niya inaasahan na magtatanong-tanong ako ng ganoon. Inayos ko lang ang mga kwarto. Bakit? Bakit hindi mo muna tinanong ang aking opinyon? Sandali siyang natigilan, tapos mabilis na bumalik sa kanyang palagiang maamo na tono. Hala, maliit na bagay lang iyon. Mag-asawa na tayo. Ngumiti akong mapait. Maliit na bagay? Malaki ang bahay 3 kwarto, para sa atin lang na 2. Sayang naman. Magulang ko ito, hindi estranghero. Matagal ko siyang pinagmasdan. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata ng lalaking iyon, hindi ang kabutihan, kundi ang isang pagiging mapagkuwenta na pinalegitimo ng 2 salitang pamilya. Daniel, sabi ko, ang bahay na ito ay nakalagay sa aking pangalan. Humangos siya ng balikat, hindi naman tinanggal mo sa pangalan mo, kasama mo pa rin ang ari-arian, mga pamilya lang namin ang makikitira. Inilaan mo na ang lahat ng 3 kwarto, pati na ang storage room. Saan na tayo matutulog? Natawa si Daniel na tila naisip niyang nakakatawa ang tanong ko. Maaari tayong makigamit sa malaking kwarto kasama ang magulang ko sa una o maglipat ng kaunting gamit sa kwarto ni Miguel. Pag-isipan natin bukas, huwag mong pahintulutan ang maliliit na bagay. Natigilan ako. Ang silid tulugan ng bagong kasal na mag-asawa, itinuturing niya iyon na pag-isipan bukas. Sa loob ng aking puso, naintindihan ko na kung saan ako nakatayo sa kasal na ito, hindi sa posisyon ng isang asawa, sa posisyon ng isang pinagkukunan. Hindi na ako nagsalita pa. Akala ni Daniel na ang pagtahimik ko ay pagsang-ayon. Masaya niyang binuksan ang kanyang telepono, siguro para magmensahe sa sinuman. Pagkaraan ng ilang sandali, nililibot pa niya ang buong unit habang itinuturo at inuusal. Dito magdagdag tayo ng cabinet para kay mama. Sa balkonahe, ilagay natin ang mga halaman ni Papa. Para kay Baby Lena, kailangang bumili ng karagdagang mga kaldero at kawali para sa maraming tao. Bawat salita niya ay parang pako na itinatatak sa kabaong ng kasalang bago lang nagsimula. Tumayo ako at dahan-dahan na lumakad patungo sa silid tulugan. Mula sa likod, tinawag pa niya ako. Matulog ka na. Bukas, pumunta tayo sa supermarket para bumili ng mga bagay. At alalahanin mong linisin ang kalahati ng wardrobe, dala ni Mama ng maraming damit. Hindi na ako lumingon. Nang isara ko ang pinto, sumandal ako sa kahoy at naramdaman kong lumambot ang aking mga tuhod. Sa salamin, nakita ko ang isang babaeng nakaputing seda na damit. May singsing sa labi, may shimmer sa ilalim ng mga mata, ngunit ang mukha ay pumuti na sa kalamig. Hindi kalamig ng air conditioner. Ang kalamig na nararamdaman mo nang maunawaan mo na ang taong kasama mo sa kama ay hindi kailanman nakatayo sa parehong panig mo. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang mga kamay ko ay nakahinto sa cream-colored na bedsheet na pinapalitan ng aking nanay. Kahapon pa lang, natigil ang aking isip sa ilang minuto. Sa labas, naririnig ko ang boses ni Daniel na nagkukuwento sa mga kamag-anak sa telepono, pira-piraso ngunit malinaw. Oo, malaki ang bahay, pumunta na kayo. Si Maria ay mabait, madali lang. Ipinukit ko ang mga mata. Kinalig ko ang aking mga kamay nang kalakas na tumusok ang aking mga kuko sa aking balat. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko na nabasag ng walang ingay, ng walang luha, isang paggising lamang na malamig hanggang sa buto. Bumuka ako ng mga mata.
Dahan-dahan akong lumakad patungo sa tokador. Isa-isa, inalis ko ang hair clip, pinunasan ang pulang lipstick, tinanggal ang foundation, at pinanood ang aking tunay na mukha na lumalagay sa ilalim ng madilaw na liwanag ng ilaw. Hindi na ako ang nobya pa, kahit papaano, hindi na ako ang walang muwang na nobya ng umagang iyon. Kinuha ko ang aking telepono, iginala ang aking mga contact, at huminto sa isang pangalan. Kuya Ricky, may-ari ng isang real estate brokerage. Matagal ng kaibigan ng aking tatay, ang taong tumulong sa aming pamilya na mabili ang mismong condominium unit na ito. Sa labas, masaya pa rin si Daniel, ang boses ay puno ng kasiyahang tulad ng isang lalaking natapos na ang isang malaking gawain. 3 araw pa lang at darating na ang pamilya niya, dala ang kanilang mga maleta, unan, at ang buong pagiging sila rito. Inaakala nilang bukas na ang pintuan ng bahay na ito para sa kanila. Tinitingnan ko ang numero ni Kuya Ricky ng isa pang segundo, tapos pinindot ko ang tawag. Nang marinig ko ang aking sariling boses, nagulat pa ako sa katatagan nito. Kuya Ricky, si Maria ito. Kailangan ko ng tulong, gusto kong ibenta ang aking unit sa BGC. Kaagad kung maaari. Nakatayo ako sa loob ng silid tulugan. Ang telepono ay nakatabing sa aking tainga. Naririnig si Kuya Ricky sa kabilang dulo na bahagyang nag-aalangan. Ulitin mo para marinig ko, Maria. Ibebenta mo ng mabilis? Oo. Kaagad kung maaari. Sa loob ng 3 araw. 3 araw magagawa iyon. Pero kailangang tanggapin mo na. Ang presyo ay mas mababa kaysa sa market value. Sigurado ka na. Maingat na pinili ng tatay mo ang bahay na ito. Tumingin ako sa paligid ng silid, ang oak na wardrobe na personal na ipinagawa ng aking nanay, ang beige na kurtina na ako mismo ang pumili, ang maliit na mesa sa sulok kung saan minsan ko itinago ang isang cactus na palayok. Lahat ay naroon pa rin, ngunit ang aking puso ay hindi na katulad ng dati. May nangyari bang bagay? Tanong ni Kuya Ricky. Isang sandali akong natahimik. Sa labas, si Daniel ay tumatawa ulit, pagkakataon itong may kasama siyang lalaking boses. Malamang ang kanyang bayaw, nagvi-video call sila. Wala namang malaking bagay, Kuya Ricky. Gusto ko lang ayusin muli ang aking buhay. Hindi na nagtanong pa si Kuya Ricky. Naunawaan niya nang hindi na kailangan pa itong ipaliwanag. Sige, magpapadala ako ng tao bukas ng umaga para kunan ng litrato ang unit. Antay mo ang mensahe ko. May customer na agad? Kaya ba ngayong gabi? Gabi na. Sige, aayusin ko. Ibinaba ko ang telepono. Lumukob ang katahimikan sa silid. Sa labas, patuloy ang kasiyahan ni Daniel tulad ng isang pagdiriwang na hindi pa tapos. Binuksan ko ang wardrobe at inilabas ang aking maleta. Gris ang maleta, ginamit ko ito sa bawat business trip ko. Inilapag ko ito sa kama at binukas ang zipper. Bawat galaw ay mabagal ngunit matatag. Hindi ako umiyak, hindi rin nanginig. Sa aking isipan sa sandaling iyon, malinaw ang lahat tulad ng isang mapa. Kung hindi ako aalis, mahahatak ako sa isang ikot na hindi ko makokontrol. Kung mag-aalangan pa ako, mawawala ang aking karapatang pumili. Kung magsisisi-sisi ako, magbabayad ako ng buong buhay. Pinagkasya ko ang aking mga damit, mga work attire, mga damit pampasyal, at ang Filipiniana na binili ng aking nanay para sa akin, para sa Pasko. Isa-isa kong tiniklupin ang bawat piraso, sapat na lamang para sa ilang araw. Ang natitira ay alam kong babalik pa ako para kunin, o baka hindi na rin kailangan. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Daniel, hawak pa ang telepono, maliwanag ang mukha. Hindi ka pa natutulog? Anong ginagawa mo? Nakita niya ang maleta. Hindi ako nagangat ng tingin. Nag-aayos ng gamit. Alis ka. Son, may trabaho. Ngumuso siya, ngunit hindi naghinala. Anong trabaho ngayon? Kasal tayo kaninang umaga. Isinara ko ang maleta. Kailangan agad. Aalis na ko ng maaga bukas. Kumamot si Daniel sa ulo. Sige naman, ngunit bukas pupunta tayong supermarket para bumili ng mga bagay. Babalik ka na sa hapon, ha? Lumapit siya sa akin, ngumiti pa. Ganon ka kabisi? Sige, huwag kang mag-alala, ang mga bagay na iyon ay aayusin ko. Magtiwala ka. Magtiwala, halos tumawa na ako ng malakas. Yumuko siya at marahang humalik sa aking buhok.
Nagpapabaya sa akin ang asawa ko, gusto ko iyon. Hindi ako sumagot. Lumabas si Daniel at nagpatuloy sa kanyang naputol na pag-uusap. Hinila ko ang aking maleta palabas ng silid at lumabas sa sala. Saan ka punta? Bababa lang para kumuha ng kaunting gamit. Sige, sige. Umalis ka na. Hindi niya itinangad ang tingin. Nagsara ang pinto sa likod ko. Maliwanag ang hallway ng condominium. Dumating ang hangin mula sa buksan na balkonahe sa ibang palapag. Bitbit ang amoy ng gabi ng lungsod. Hindi ako bumaba para kumuha ng gamit. Tuwid akong lumakad patungo sa elevator, pinindot ang ground floor, at lumabas sa labas. Buhay pa rin ang gabi sa Maynila, mga sasakyan, mga ilaw, mga tao, lahat ay katulad pa rin ng dati. Ako lang ang hindi na katulad ng dati. Tumawag ako ng taxi. Sa pinakamalapit na hotel, Manong. Tumango ang driver. Lumakad ang sasakyan. Lumingon ako sa condominium building, isang huling tingin. Iyon ang huling beses ng araw na iyon na tiningnan ko ito bilang aking tahanan. Hindi malaki ang hotel ngunit malinis. Nag-check-in ako para sa 3 gabi. Pagkatanggap ng keycard, umakyat ako sa silid at inilapag ang aking maleta, tapos umupo sa gilid ng kama. Bago ako nagising, kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang mga contact. Isa pang numero ang hinahanap ko ngayon. Attorney Carla Reyes. Si Ate Carla. Kilala ko siyang abogado na espesyalista sa family law. Ate Carla, si Maria ito. Kailangan ko ng legal na payo tungkol sa annulment o legal separation. Sa kabilang dulo, ilang segundo ang katahimikan. Maria, kasal ka ba kanina? Opo. Seryoso? Tumingin ako sa kalayuan sa silid na iyon. Seryoso sapat na para ayaw ko nang magpatuloy. Hindi na nagtanong pa si Attorney Carla. Bukas, pumunta ka sa opisina ko. Pag-usapan nating mabuti. Salamat, ate. Ibinaba ko ang telepono. Mabilis na umuusad ang lahat. Mabilis na, nang mabilis kung ito ang Maria ng umagang iyon. Baka natatakot na ako ngayon. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot. Malinaw na malinaw ang lahat sa aking isipan. Nang gabing iyon, natulog akong mahimbing, walang panaginip, walang pagkagising ng gulat, walang luha. Nang kinabukasan, mahigit 20 missed calls ang nasa telepono ko. Lahat ay galing kay Daniel. Hindi ako nagbalik ng tawag. Isang mensahe ang lumabas. Nasaan ka? Bakit hindi ka bumalik? Nag-aalala ako sa iyo. Binasa ko ito. Inalis ang screen. At pangalawang nagbatingting ang telepono. Galit ka ba sa nangyari kahapon? Humihingi ako ng paumanhin, ngunit huwag mo namang ibahin ang mga bagay. Inilapag ko ang telepono sa mesa at hindi sumagot. Tumawag si Kuya Ricky. Maria, may customer na ako. Isang batang mag-asawa na kailangan ng bahay agad. Ang alok nila ay 10% mas mababa sa market price, ngunit kaya nilang magbayad kaagad. Tatanggap ka ba? Hindi na maikukusot pa? Hindi kailangang pag-isipang mabuti. Sige, kaya bang pumunta sa unit ngayong hapon para makita ng customer? Tumingin ako sa orasan. Oo, nandoon ako. Nagbihis ako, tinali ang aking buhok ng maayos, tapos sumakay ng taxi pabalik sa kondominium. Nang bumukas ang pintuan ng unit, naroroon si Daniel, nanlalabo ang mukha sa pagod at pagkabahala. Nasaan ka ng buong gabi? Pumasok ako at inilapag ang aking bag. Trabaho. Anong trabaho na hindi sinesagot ang telepono? Tiningnan ko siya. Ikaw ay may gawain. Ako rin. Natigilan siya. Ano ibig mong sabihin yun? Hindi na ako sumagot. Tumunog ang doorbell. Lumingon si Daniel para sagutin si Kuya Ricky ang nakatayo sa pintuan, at sa likod niya ay isang mag-asawa na nasa bandang 30 taon. Kumusta, Maria? Ito ang aming customer. Tumingin si Daniel sa kanila, tapos sa akin puno ng pagtataka ang tingin. Sino sila? Lumakad ako pasulong. Mga mamimili ng bahay. Naninigas ang hangin sa loob. Ano ang sinabi mo? Tumingin akong diretso sa kanyang mga mata. Ibebenta ko ang bahay na ito. Natawa si Daniel, ngunit ang halakhak ay liko. Nagbibiro ka ba? Hindi. Lumapit siya sa akin. Pinababain ang boses. Maria, huwag kang gumawa ng gulo dito. Kung mayroon tayong kailangang pag-usapan natin mamaya. Lumingon ako kay Kuya Ricky. Ipakita mo na sila sa buong bahay. Tumango si Kuya Ricky
at nagsimulang magpakilala sa mga customer. Ang mag-asawa ay lumiling sa paligid at nagtanong tungkol sa sukat, exposure sa araw at mga kasangkapan. Nanatiling nakatayo si Daniel sa gitna ng sala, hindi makapaniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, hinila niya ako sa isang sulok. Nababaliw ka na ba? Ipinagbibili mo ang bahay na hindi mo konsultahin ang asawa mo? Ang bahay na ito ay nakalagay sa aking pangalan. Ito ay ari-ari ang bago ang kasal. May karapatan akong ibenta. Natahimik siya. Inalis ko ang aking kamay sa kanyang hawak. Wala kang karapatang magpasya para sa akin. Sa kanyang mga mata ay sumilip ang takot sa unang pagkakataon. Natapos ang pagbisita ng mabilis. Sumang-ayon ang mga customer na bilhin ang unit. Nang hapon na iyon, pinirmahan ko ang kontrata ng deposito. Agad na na-transfer ang pera. Naupo si Daniel sa harap ko, maputi na ang mukha. Pula na ang mga mata sa galit. Winawasak mo ang lahat. Nailagay ko ang ballpen at isinara ang kopya ng kontrata. Hindi, inililigtas ko ang aking sarili. Pagkatapos ng pagpirma ng kontrata, hindi na ako nanatiling matagal sa unit. Isang ikot lang ang ginawa ko, tiningnan ang bawat sulok, bawat kasangkapan, tapos dahan-dahan kong inayos ang ilan pang personal na gamit. Nakaupo si Daniel nang walang galaw sa sofa, ang dalawang kamay ay hawak ang kanyang ulo, walang ni isang salita. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay na parang may darating na bagyo. Hinila ko ang maleta patungo sa pintuan. Saan ka na naman? Sinabi ko na sa iyo mayroon akong dapat gawin. Bigla siyang tumayo at tumaas ang boses. Hindi ka maaaring lumabas ng ganoon, kailangan nating mag-usap. Ibinenta mo ang bahay nang hindi mo tinanong ang iyong asawa. Bukas ka buong gabi, at ngayon nalalaman ko pang tumawag ka ng abogado, tama ba? Hindi ako nagulat na alam niya. Palagi siyang magaling sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang mga karapatan. Hindi mo kailangan ng pahintulot ko. Ako ang asawa mo. Ngunit hindi ko kailanman nakita na kumikilos kang tulad ng isang asawa. Natigilan siya sa mga katagang iyon. Hindi na ako nagpatuloy, binuksan ko ang pintuan. Maria, tawag niya, pababain ang boses, may bahagyang pag-aamo na hindi ko pa naririnig dati. Huwag kang umalis, pakiusap. Hindi ako lumingon. Nagsara ang pinto sa likod ko. Bumalik ako sa hotel. Naligo, tapos umupo sa maliit na mesa ng silid at binuksan ang laptop. Nagpadala ako ng email sa opisina para humingi ng 1 linggong leave. Pagkatapos, nagbukas ako ng bagong file at naglista ng lahat ng kailangang gawin. Tapusin ang pagpapalipat ng titulo, ayusin ang mga personal na gamit, makipag-usap sa abogado, ihanda ang mga papeles para sa annulment o legal separation. Malinaw ang bawat hakbang. Hindi ko pinayagan ang sarili ko na magpabagal. Nang hapon, nagringring ang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Si Maria Cruz ba ito? Babae, ang boses mataas at matalisik. Opo, ako iyon. Ako ang ina ni Daniel. Nanatili akong tahimik. Narinig ko sa anak ko na ibinebenta mo ang bahay. Ano ba ang ibig mong sabihin doon? Tumingin ako. Sa labas ng bintana ang araw ng hapon ay medyo kumupas na at nagsisimula ng mag-alab ang mga ilaw ng lungsod. Wala akong obligasyong magpaliwanag sa inyo, tita. Sa kabilang dulo, isang sandali ang katahimikan, tapos tumaas ang boses ng babae. Paano kang nagsalita? Manugang ka ng pamilya ko. Hindi ba ako pwedeng tratuhin ng maayos? Hindi pa naman ako natrato ng maayos bilang manugang. Malakas na huminga si Bienan. Alam mo bang niloloko mo ang buong pamilya namin? Ang bahay na iyon ay sa dalawa kayo, wala kang karapatang magbenta ng mag-isa. Ang ari-arian na nakuha bago ang kasal at nakalagay sa pangalan ko lamang ay hindi ari-ari ang konjugal. Malinaw iyan sa batas. Dahan-dahan at maliwanag ang bawat salita ko. Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang dulo, tapos nagbago ang tono ni Bienan, humina, ngunit hindi naging mas maliwanag ang intensyon. Sinisikap mo bang pinipilit si Daniel, hindi ba? Hindi ko pinipilitan ang sinuman. Pinapalabas mo ang buong pamilya namin sa daan. Hindi ko kailanman imbitahan ang kahit sino. Isang malamig na halakhak ang tumagos sa linya. Bien. Matalino ka, no? Isipin mo kaya rin kaming gumawa ng mga bagay. Hindi ako sumagot. Ngayong gabi aakyat kami. Nang iyon,
Ibinaba niya ang telepono. Inilapag ko ang aking telepono at nanatiling nakaupo ng ilang sandali. Alam ko na hindi matatapos doon ang lahat, ngunit hindi ko inakala na mabilis silang darating. Bandang 8:00 ng gabi, tumawag si Daniel. Nang pagkakataong ito, sinagot ko, "Nasaan ka? Wala na iyan sa iyo. Papaakyat na ang magulang ko. Umuwi ka na sa bahay." "Hindi ako uuwi. Huwag mo nang papalakihin pa ang usapin." "Hindi ako nagpapalaki ng usapin. Ginagawa ko lang ang tama." "Anong tama?" "Ibinenta mo ang bahay iyon. Ang tama?" "Oh." Ilang segundo ang katahimikan. Tapos pababa na ang boses ni Daniel, mabigat at maalat. "Maria, nalalayo na ang mga bagay nang hindi mo inaasahan. Alam mo bang kung gawin mo ito, magsisisi ka? Isang bagay lang ang aking pagsisisian." "Alin?" "Na pinakasalan kita." Natigilan ang kabilang dulo. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na ako naghintay ng sagot niya. Hindi ko na gusto pang marinig pa. Nang gabing iyon, hindi ako natulog ng maaga. Nirepaso ko ang lahat ng kontrata, titulo, at dokumento, sinuri ang bawat detalye. Walang pagkakamaling pinahintulutan ko. Bandang 11:00, tumawag si Kuya Ricky. "Maria, nasa bahay ka ba?" "Wala. May mga dumating na naghahanap sa iyo. Marami sila. Siguradong pamilya ng asawa mo." Ipinukit ko ang mga mata. Tulad ng aking inaasahan, "Kuya Ricky, tulungan mo ako. Kung tatanungin ka nila, sabihin mo lang na direkta kaming nakipagnegosyo, lahat ay legal, at huwag kang hayaang apihin nila. Naiintindihan ko sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Ngayong gabi, okay ba sila?" May nagtataboy sa kanila na seguridad. "Salamat." Ibinaba ko ang telepono. Inakala ko na titigil na sila roon, ngunit malaki ang aking pagkakamali sa pagpapahalaga sa kanila. Kinabukasan ng umaga, paglabas ko ng hotel, isang malaking van ang huminto sa aking harap. Bumukas ang pintuan, bumaba ang aking biyenan. Kasunod ang aking biyenan lalaki, si Ate Carla, kapatid ni Daniel, ang kanyang asawa, at isang batang lalaki, tiyak si Miguel, ang kapatid ni Daniel. Dumating sila ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan, mas mabilis kaysa sa aking pagtatantya. Tinitingnan ako ng aking biyenan mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng pagmamasid. "Nandito ka rin pala." Nanatili akong nakatayo, hindi umuurong, hindi umiiwas. "Kumusta po, tita? Alam ka pa ring bumati? Kahapon paggabi ay ginawa mong gulo ang lahat at ngayon ay nagsasabi pa rin kang hindi ka gumawa ng gulo?" "Hindi ako gumawa ng gulo. Ibinenta mo ang bahay nang walang ni isang salita, umalis ka ng buong gabi at ngayon ay sinasabi mong hindi ka gumawa ng gulo?" Tumingin akong diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng pahintulot ng kahit sino. Humakbang palapit ang aking biyenan, ang agwat sa aming pagitan ay hindi na 1 metro. "Sino kang iniisip mo na ikaw? Ako ang may-ari ng bahay na iyon." Naninigas ang hangin sa paligid. Sa likod, hinawakan ni Ate Carla ng krus ang braso ng kanyang ina. "Inay, dahan-dahan lang." Ngunit hindi natigil ang aking biyenan. "Pakinggan mo ako ng maayos. Ang bahay na iyon ay kinatatahanan ng aking anak, ang lugar na titirhan ng aming pamilya. Wala kang karapatang palabasin kami roon. Hindi ko kayo pininalabas, hindi ko kayo imbitahan." Nangatal ang mga naroroon. Tumayo ang aking biyenan lalaki at mahinahon ngunit mabigat na nagsalita. "Sumobra ka na. Pinoprotektahan ko lang ang aking ari-arian. Nag-asawa na sa amin si Daniel, ang ari-ariang iyon ay pag-aari na rin niya. Ang ari-arian na nakuha bago ang kasal ay hindi ari-ariang konjugal. Malinaw ang bawat salita ko." "Nag-aral ka ng abogasya?" "Hindi. Ngunit alam ko ang aking mga karapatan." Natigil ang lahat. Lumabas si Daniel mula sa van, mukha siyang pagod, pula ang mga mata. Tiningnan niya ako. Pababa na ang boses. "Maria, umuwi ka. Pag-usapan natin." Wala na akong uwian. Nandoon pa rin ang bahay. Hindi na malapit nang mawala iyon. Nagnakayos ang kanyang mga kamay. "Maria, pakiusap, tumigil ka." Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tunay na natatakot, ngunit masyadong huli na. Nagsimula na ako. Hindi na ako titigil. Iyon ay parang isang pangwakas na tuldok. Nagsimulang umiyak ang aking biyenan, ngunit hindi ako nakilig sa kanyang mga luha.
Malupit ka. Hindi ako sumagot. Pumihit akong pabalik sa hotel. Sa likod ko, naroroon pa rin sila ngunit wala na akong kinalaman sa kanilang bilog. Pagsapit ko sa lobby, hinarap ako ng receptionist ng may hiyaw na mga mata. Ate, may mga naghanap sa inyo kanina, hindi namin pinayagan na umakyat, ngunit matagal silang nakatayo sa labas. Alam ko na. Kung bumalik sila, sundin mo ang mga patakaran ng hotel. Opo. Pumasok ako sa elevator. Nang magsara ang pinto, nahiwalay ako mula sa mga titig, mula sa ingay, mula sa isang buong pamilya na naghihintay sa labas na puno ng galit at sama-sama, sa saradong espasyo ng elevator, bahagya akong huminga ng maluwag hindi bilang paghina kundi bilang pagiging mas kalmado. Ngayon, naunawaan ko na ang lahat ng bagay ay hindi na itatago sa loob ng pamilya. Palalakasin nila ito at handa na akong harapin iyon. Pagpasok ko sa silid, tumunog ang telepono, si Kuya Ricky. Maria, okay ka ba ngayong umaga? Oh, ipinaalam ko sa iyo ang customer ay gustong pirmahan na ang pinal na kontrata bukas. Handa na ang pera. Sang-ayon ka ba? Hindi ako nagulat. Oo, pag napirmahan na ito, halos hindi na maaaring baguhin. Maglilipat agad sila ng pondo. Hindi ko balak baguhin ang desisyon. Isang sandali ang katahimikan. Sige, pumunta ka ngayong hapon sa opisina ko, makakapaghanda na tayo ng ilang papeles. Ibinaba ko ang telepono. Nagbihis, lumabas. Nakatayo pa rin ang van sa labas ng hotel, naroroon pa sila. Ang aking biyenan ay nakaupo sa loob, ang mukha ay tensyonado. Si Daniel ay nakatayo sa labas na humihitit ng sigarilyo, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Nakita niya ako nang lumakad ako palabas. Nagmadali siyang itapon ang sigarilyo at lumapit. Saan ka pupunta? Mayroon akong gagawin. Sasama ako sa iyo. Hindi mo kailangan. Hinawakan niya ang aking pulso. Maria, pakiusap. Tumigil ka. Sinabi ko ng malinaw ang mga ito ay para sa iyong pamilya. Ngunit kasama mo, Maria, hindi mo nakikita kung paano ka nasaktan ang iyong asawa at ang buong pamilya namin. Tiningnan ko ang kamay niya na humawak sa aking kamay. Sino ang nag-aalala mo ngayon? Natigilan siya. Hindi ko kailanman napansin kang nag-aalala para sa akin. Palagi kang nag-aalala para sa iyong pamilya at ginamit mo ako para resolbahin ang kanilang mga problema. Walang masasabi si Daniel. Inalis ko ang aking kamay at tumawag ng taxi. Nagsara ang pinto ng sasakyan. Hindi na ako lumingon. Nang hapon, pumunta ako sa opisina ni Kuya Ricky. Naging napakabilis ng lahat, ang mga dokumento, ang kontrata, ang impormasyon ng bumibili, naroroon ang mag-asawa. Ang asawa ay tumingin sa akin ng may kaunting pagmamalasakit. Ate, nagbebenta ka ng mabilis, may problema ba? Ngumiti akong banayad, hindi lang magkasya. Tumango ang babae at hindi na nagtanong pa. Ibinigay sa akin ni Kuya Ricky ang kabuuang kumpol ng mga papeles. Basahin mo muli ng isang beses. Pinabuksan ko ang bawat pahina. Bawat lagda ko ay isang hakbang na hindi na maaaring ibalik, ngunit hindi ako nag-alinlangan. Lagda, lagda pa, at lagda. Pagkaraan ng halos isang oras, natapos ang lahat. Naglipat ng pondo ang mamimili ng hapon ding iyon. Nakatanggap ang aking account ng isang malaking halaga, ngunit hindi ako natuwa at hindi rin ako nagsisi. Nararamdaman ko lamang ang gaan, na parang inalis ang isang bigat na hindi ko nakita. Pagkaraan ng pag-alis sa opisina, hindi agad pumunta sa hotel. Tuwid akong lumakad patungo sa condominium unit. Ito ang huling beses na pumasok ako roon bilang may-ari. Ang seguridad sa lobby ay tumingin sa akin ng may bahagyang pagtataka. Ate, noong gabi, ang inyong bisita ay medyo nakasampa. Alam ko na, ngunit tiyak na lilipas na ang lahat ngayon. Tumango siya. Umakyat ako. Ang pintuan ng unit ay bukas. Naroroon si Daniel, lumingon siya pagsapit ko. Nakabalik ka. Pinag-isipan ko ang lahat, nakausap ko na ang magulang ko. Hindi na sila darating para manirahan dito. Hindi ako nagulat. Huli na iyon. Hindi huli, mayroon pa tayong pagkakataon. Pumirma na ako ng kontrata. Nalipat na ang pera. Nagulat siya. Imposible iyon. Nakumpleto na ang lahat. Umatras siya ng isang hakbang, parang may itinulak sa kanya. Talagang,
Ginawa mo talaga ito. Sinabi ko na sa iyo. Lumingon siya sa paligid ng unit. Lahat ay naroon pa rin. Ngunit hindi na pag-aari namin. Winasak mo ang lahat. Hindi. Tumigil lang ako. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Alam ko nang mabuti. Ngumiti siya ngunit mapait. Nanalo ka na. Gawin mo na ang gusto mo. Hindi ko gustong manalo. Kundi ano ang gusto mo? Gusto ko ang kalayaan. Katahimikan ang lumusob sa espasyo. Tumunog ang doorbell. Nanatiling nakatayo si Daniel. Ako ang lumakad at binuksan ang pinto. Naroroon ang mamimili kasama ang isang lalaki sa suit, tiyak ang abogado nila. Kumusta po ate? Pumunta kami para makapag-inspect bago ang opisyal na turnover. Nais naming simulan agad ang ilang minor na renovations. Tumango ako. Oo. Tumingin si Daniel sa kanila. Tapos sa akin. Pinupuro mo ang pasok nila. Mula ngayon, sila ang may-ari ng bahay na ito. Iyon ay parang isang panghuling suntok. Pumasok ang mga bumibili at sinimulan nilang suriin ang bawat sulok. Ang abogado nila ay nagbukas ng briefcase at nakipag-usap sa akin tungkol sa proseso ng opisyal na turnover. Si Daniel ay nakatayo sa gitna ng sala, naliligaw. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang nag-aayos ng lahat. Hindi na siya ang nagpapasya. Nanonood lang siya. Pumirma pa ako ng ilang papeles, tapos ibinigay ko ang mga susi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ng malinaw. Tapos na ang lahat, hindi ang kasal lang, kundi ang ilusyon. Bumalik ako sa silid tulugan, kinuha ang aking maleta. Nakatayo si Daniel sa labas ng pintuan. Maria, alis na ako. Hindi ka maaaring umalis ng ganoon. Kaya ko. Pakiusap. Nananaig ang pananaghoy sa boses niya. Maari tayong magsimulang muli? Tiningnan ko siya. Magsimula muli mula saan? Walang masagot si Daniel. Hindi mo kailanman ako tinatrato bilang isang tao na kasama mong nagtatayo ng buhay. Itinuturing mo lang ako bilang bahagi ng iyong plano, hindi katotohanan. Dumaan ako sa kanya. Wala tayong panimula. Lumabas na ako sa pintuan. Sa likod, kausap pa rin ng mga bumibili ang isa't isa, ang kanilang mga boses ay magaan at malinaw. Ang bahay na iyon ay may bagong may-ari na at wala na akong dahilan para manatili. Lumabas ako sa hallway, hinila ang maleta, nagsara ang pinto sa aking likod. Sa pagkakataong iyon, pangwakas na. Pagkaalis ko sa condominium, hindi agad ako bumalik sa hotel. Lumakad ako patungo sa opisina ni Attorney Carla Reyes. Ang opisina ni Attorney Carla ay nasa isang mahinahon na kalsada, tahimik at malayo sa kaguluhan. Pumasok ako. Tinanggap ako ng receptionist at inakay patungo sa conference room. Naroroon na si Attorney Carla, naghihintay sa mesa na may makapal na kumpol ng mga dokumento. Upo ka, Maria. Umiinom ka ng tubig. Umupo ako. Dalawang kamay ko ay inilagay sa mesa. Handa na kita. Basahin mo ulit ng isang beses. Kung walang pagbabago, lagyan mo ng pirma. Kinuha ko ang kumpol ng papeles. Petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal, pagkakahati ng ari-arian. Pahayag ng walang pagtatalo. Malinaw ang lahat. Tumingin sa akin si Attorney Carla, mahinahon ngunit matatag ang boses. Napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na. Kasal ka lang kaninang 3 araw. Mas maaga mas mabuti. Tumango siya. Sige. Ngunit sinasabihan kita, ang kabila ay magpapalaki ng galit. Kailangan mong manatiling matatag. Mula sa simula, wala akong intensyong umurong. Bahagyang ngumiti si Attorney Carla. Napapansin ko na napakakalmado mo, hindi lahat ay kayang gumawa ng ganoon. Hindi ako sumagot. Pumirma ako sa bawat lagda, bawat baon ng ballpen, nang walang panginginig at walang pag-aalangan. Pagkalagda, inilapag ko ang ballpen. Kinuha ni Attorney Carla ang mga papeles. Ipapadala ko sa kabila ngayong araw. Salamat po. Maghanda ka. Tinatanggap nila ang sandaling iyon. Alam ko. Tumayo ako. Salamat, Ate Carla. Walang anuman. Kung may gagawin sila, tumawag ka agad. Tumango ako at umalis. Pagkalabas ng opisina, nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang huling araw ay wala na akong kailangang gawin, naghihintay na lang. Bumalik ako sa hotel. Nang pumasok sa silid, nagtiningting agad ang telepono. Si Daniel. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo, tapos
Sinesagot ko, nasaan ka? Wala na iyan sa iyo. Natanggap ko na ang papeles mula sa abogado. Pababa ang boses niya. Mabigat. Bakit mo ginawa iyon? Sinabi ko na sa iyo, hindi mo binibigyan ako ng kahit anong pagkakataon. Binigyan kita ng pagkakataon sa pinakasimula. Anong pagkakataon? Naigalang ako. Nanahimik siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pababa ang boses niya. Mali ako, alam ko iyon. Naghintay akong malaman mo iyon. Hindi ko inaasahang ganito ang iyong gagawin. Hindi ko rin inaasahang ganito ang gagawin mo. Maria. Mahina na ang boses niya. Wala ka bang natira para sa akin? Ipinukit ko ang mga mata. Pagkaraan ng isang sandali, binuksan ko, nang sabihin mong, aming bahay, nang wala ako sa loob ng desisyon, na iyon nawala na lahat. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na naghintay ng sagot, hindi na gusto pang marinig pa. Nang gabing iyon, hindi ako natulog ng maaga. Pinagmasdan ko ang buong kalsada ng Maynila mula sa bintana ng silid, mga ilaw ng sasakyan, mga tao, mga gusaling nagsisimulang mag-alab sa dilim. Nagtanong ako sa sarili, kung hindi ko ginawa ito, saan ako magiging 1 taon o 2 taon mula ngayon? Baka nakatayo ako sa loob ng bahay na iyon ngunit hindi na may-ari. Baka nagluluto ako para sa isang buong pamilya, tahimik, pagod, at walang nagtatanong kung gusto ko o hindi. Baka sanay na ako sa hindi pagtanggap ng opinyon. Baka naging ibang tao na ako, hindi ang Maria ngayon. Ayaw ko niyon. Bumalik ako sa kama. Sa pagkakataong iyon, hindi ko naramdaman ang kahungkagan, nararamdaman ko ang gaan. Ang 3 araw ay natapos. 3 araw, 1 kasal, 1 bahay, 1 desisyon, tapos na ang lahat. Ngunit alam ko na ang alingaw-ngaw nito ay mananatili pa rin, at ang bukas ay magiging opisyal na paglabas ko sa lahat. Nang sumunod na umaga, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan, hindi dahil may kailangan, kundi dahil alam ng puso ko na hindi magiging mapayapa ang araw na iyon. Bago pa tumunog ang alarm, nagtatingting na ang telepono. Mensahe mula kay Attorney Carla, ang kabila ay gustong magkita ng harap-harapan ngayon. Pumapayag ka ba? Tiningnan ko ang mga titik ng matagal. Ilang araw na ang lumipas na iniiwasan ko silang harapin, ngunit mayroon mga bagay na kung hindi mo hahawakan, hindi matatapusin. Sumagot ako ng maikli. Kaagad na tumawag si Attorney Carla. Nag-ayos na ako ng conference room. Pumunta ka ng 10:00. Maghanda ka, hindi sila magiging malambot. Simula pa nang magsimula, hindi sila kailanman naging malambot. Isang sandali ang katahimikan. Tapos sinabi ni Attorney Carla, ngunit nagbago ka na. Bahagyang ngumiti ako. Tama, nagbihis ako. Maingat ang pagkakasalikop ng aking buhok. Pinili ko ang isang simpleng ngunit maayos na damit, hindi para magpakita, kundi para ipaalala sa sarili ko na pumasok ako sa isang seryosong usapan, hindi isang away. Bago lumabas ng silid, nakatayo ako sa harap ng salamin ng ilang segundo. Ang mukha sa salamin ay hindi na ang nobya ng maraming araw na nakalipas, ngunit hindi rin ang isang babaeng nabigo. Ito ang isang taong kakaalis lang mula sa isang pagkakamali at patuloy na lumalakad. Dumating ako sa opisina ng abogado ng 15 minuto bago ang takdang oras. Naroroon na si Attorney Carla. Upo ka. Uminom ka ng tubig. Salamat po. Naupo ako. Ang 2 kamay ay inilapag ng tahimik sa mesa. Papunta na rin sila. Tahimik ang espasyo. Tumingin si Attorney Carla sa akin, mabusising tingin. Okay ka ba? Nanginginig ka ba? Hindi. Tumango siya. Mabuti iyon. Bumukas ang pintuan ng conference room. Pumasok si Daniel, siya ang una. Kasunod ang kanyang mga magulang, si Ate Carla ng Cruz, at ang abogado na nakasalita sa akin ng telepono kahapon. Agad na humigpit ang hangin sa loob ng silid. Tumingin sa akin si Daniel, hindi na puno ng galit ang mga mata niya tulad noong una. Pagod at walang buhay ang tingin niya. Ang aking biyena naman ay iba, puro talim pa rin ang tingin. Nakarating ka rin pala. Tumango ako ng banayad pero hindi sumagot. Naupo ang lahat. Nagsalita muna ang abogado ng kabila. Pumunta na tayo sa pangunahing usapin. Ang aming kliyente ay hindi sang-ayon sa pagpapawalang bisa ng kasal sa ngayon. Agad na sumagot si Attorney Carla. Karapatan nila iyon.
ngunit ang aming kliyente ay may sapat na batayan. Anong batayan? Seryosong salungatan na hindi maaaring ayusin. Tumingin ang biyenan ko nang may tuyong ngisi. Anong salungatan? Maliit lang na bagay at pinalaki niya. Tumingin ako sa kanya. Para sa inyo, maliit iyon. Para sa akin, hindi. Paano ka nakapagsalita ng ganoon? Gumawa ka ng gulo sa buong pamilya ko. Hindi ako gumawa ng gulo. Hindi ko lang tinanggap ang ganitong kalagayan. Ayaw mong tanggapin ang ang pagpapasya ng iba para sa akin. Katahimikan ang bumaon sa silid. Nagsalita ang aking biyenan, lalaki mabigat at mababa ang tono. Bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Ang pamilya ay nangangailangan ng pag-aayos at pagbibigayan. Sang-ayon ako. Kung gayon, bakit ka hindi nagbigay? Hindi ko ibinibigay ang aking mga karapatan. Malamig ang tingin niya. Makasarili ka. May dignidad ako. Ang sagot ko ay nagpahinga ng katahimikan sa loob ng ilang segundo. Tumingin sa akin si Daniel na parang nais niyang magsalita, ngunit nagpigil siya. Pumasok sa usapan ang abogado ng kabila. Mungkahi naming suspindihin ang annulment at bigyan ang 2 panig ng panahon para muling pag-isipan. Hindi na kailangan ng panahon. Agad kong sinabi iyon. Dapat mag-isip ang babae ng mabuti. Ang kasal ay hindi biro. Alam ko iyon, kaya naman nagpasya akong ganoon. Bakit nagmadali ang babae? Dahil nakilala ko ang katotohanan ng maaga. Nagulat ang abogado ng kabila sa sagot ko. Nagpatuloy si Attorney Carla. Ang aming kliyente ay nag-isip ng sapat. Nagsalita na si Daniel. Maria, lumingon ako sa kanya. Ayaw ko sa annulment. Sabi ko, alam mo nang mali ka. Hindi ko kailangan na malaman mo iyon. Maaari mo akong baguhin, magsimula tayong muli. Hindi ko kailangan iyon. Mahina ang kanyang tinig. Hindi mo ibinibigay sa akin ang kahit anong pagkakataon. Ibinigay ko ang pagkakataon sa simula. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo na kailangang intindihin pa. Matatag ang tono ko, ngunit walang pagiging marahas. Hinigpitan ni Daniel ang kanyang mga kamay. Seryoso ka, gusto mong matapos na ang lahat? Matagal na katahimikan. Hindi na makatiis ang aking biyenan, tumayo siya. Ginisera mo ang aming pamilya. Hindi tumigil lang ako. Anak ko, saan na siya? Iyon ay kanya nang alalahanin. Wala kang pagmamalasakit. May pagmamalasakit ako sa aking sariling buhay. Walang masagot ang aking biyenan. Huminga ng malalim ang abogado ng kabila. Mukhang hindi maaaring magkasundo ang 2 panig. Tumango si Attorney Carla. Ipinoproposa naming ituloy ang proseso ayon sa pamamaraan. Nanatiling tahimik si Daniel. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya ng mababa. Pipirmahan ko. Tumingin sa kanya ang lahat sa silid. Lumingon ang kanyang ina. Ano ang sinabi mo? Hindi siya tumitig sa kanya. Pipirmahan ko. Ayaw ko nang pahabain pa ito. Nababaliw ka na ba? Hindi. Tamad na akong lumaban. Mapagod na ang boses niya. Mula sa simula, mali na ako. Natigilan ang kanyang ina. Tumingin si Daniel sa akin. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako sumagot, hindi dahil hindi ko narinig, kundi dahil ang paumanhin na iyon ay dumating ng masyadong huli na. Inilabas ang mga papeles. Kinuha ni Daniel ang ballpen, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit sa huli, pumirma siya. Mahabang baon ng ballpen na nagpapawalang bisa ng lahat. Pinagmasdan ko ang lagda niya. Hindi natutuwa, hindi nalulungkot. Isang tuldok lang. Mabilis na natapos ang pagtitipon. Tumayo ang lahat. Nanatiling nakatingin sa akin ang aking biyenan, ang mga mata ay puno ng sama ng loob. Ngunit hindi na ako naapektuhan. Dumaan si Daniel sa tabi ko. Mabuhay ka ng maayos. Sige. Tumango siya at lumabas. Nagsara ang pintuan. Ilang segundo akong nananatiling nakaupo, tapos tumayo. Tapos na ang lahat. Walang mga nabitbitang katanungan, walang mga pag-aalala. Naroon ako at ang buhay na nasa aking harapan. Pagkatapos ng paglagda, hindi na ako nanatiling matagal sa opisina. Nagpaalam ako kay Attorney Carla, kinumusta, at lumabas. Sa labas, mas maliwanag ang araw kaysa sa aking inaasahan. Ang silaw ay tumatamad sa aking mga mata ng kaunti, ngunit hindi ako naiinis. Sa halip, parang nakawala ako mula sa isang saradong silid kung saan ubos na ang hangin at ngayon ay nakakahingang muli ng maayos.
Nakatayo ako sa ilalim ng overhang ng gusaling iyon ng ilang segundo, tinitingnan ang mga sasakyang dumadaan, walang ingay sa aking ulo, walang magkagitlatang kaisipan. Isang espasyo lang, hindi ang espasyong nakakatakot, kundi ang espasyo ng isang bagay na nalinis na. Nagtatingting ang telepono ko. Ang aking nanay, tiningnan ko ang pangalan niya sa screen, bumigat ang aking puso ng kaunti. Sinagot ko, "Nay, tapos ka na, Maria." Mababa ngunit walang panginginig ang boses ng aking nanay. "Opo, okay na lahat." Ilang sandali siyang nanahimik. "Umuwi ka na." Iyon lang, isang linya lamang. Ngunit naramdaman ko ang pagsikip ng aking lalamunan. "Opo." "Naghihintay ba kayo?" "Naghihintay." "Opo." Ibinaba ko ang telepono. Tumawag ako ng taxi. Ang sasakyan ay lumakad at dinala ako sa lugar na dati-rati ay tinawag kong lumang tahanan, ngunit ngayon ang lugar na iyon ang nag-iisang lugar na nararamdaman kong may kinabibilangan. Ang bahay ng aking pamilya sa isang bahagi ng lungsod ay hindi malaki ngunit mainit. Nakabukas na ang tarangkahan. Nakatayo ang aking tatay sa bakuran. Hindi siya nagsalita. Nang makita niya ako, humakbang lang siya pasulong at kinuha ang maleta mula sa aking kamay. "Pumasok ka na." Tumango ako. Nakatayo ang aking nanay sa sala, basa pa ang mga kamay. Tiyak ay kakatapos lang niya ng paghugas ng mga gulay. Tumingin siya sa akin tapos lumapit, nang walang sinabi, nang walang tanong, at niyakap niya ako. Hindi ako umiyak. Ngunit sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 araw, naramdaman ko ang topog parahin ng aking mga mata. "Okay ka ba?" "Opo." "Okay. Okay, iyon lang ang kailangan." Inilapag ng aking tatay ang maleta sa tabi. Tiningnan ako ng matagal. "Kumain ka na?" "Wala pa." "Kumain ka na." Walang nagtanong sa akin kung ano ang nangyari. Walang nagtanong kung bakit naging ganoon. Walang nagsabi kung tama o mali ang ginawa ko. Pinaupo nila ako sa hapagkainan at naglagay ng pagkain sa aking harap, mainit na kanin, sinigang, isang ulam ng isda. Mga pamilyar na pagkain kinain ko mula ng bata pa ako. Dahan-dahan akong kumain, hindi dahil malungkot ako, kundi dahil napagtanto ko na may mga bagay na akala mong karaniwan lang, ngunit iyon pala ang pinakakailangan mo. Pagkatapos ng pagkain, nakaupo kami sa sala. Ilang sandali ang katahimikan bago nagsalita ang aking tatay. "Napagpasyahan mo na?" "Opo." "Walang pagsisisi?" "Wala." Tumango siya. "Iyon ay sapat na." Tumingin sa akin ang aking nanay. "Gusto mo bang ikuwento sa amin?" Nanatili akong tahimik ng ilang segundo, tapos nagkuwento ako. Mula nang hinati ni Daniel ang mga kwarto, ang tawag ng gabing iyon, ang sinabi niya, ang paraan ng kanyang pagtingin, ang paraan ng kanyang pagpapasya nang wala ako, ang pagbebenta ng bahay, ang paghaharap, ang paglagda ng petisyon. Lahat ay ibinuhos ko, walang idinagdag, walang binawasan. Katotohanan lamang, walang putol ng aking mga magulang sa kwento. Nakinig lang sila. Nang matapos ako, bumalik ang katahimikan sa silid. Huminga ng malalim ang aking nanay. "Mabutit nakilala mo agad." Tumango ang aking tatay dahan-dahan. Kahit kaunting mas matagal, mahirap na sana. Tiningnan ko sila. "Hindi ba kayo galit sa akin?" "Galit para sa ano?" "Nagpakasal ako, tapos nagpawalang bisa na." Tumingin sa akin ang aking tatay, seryoso ngunit hindi malamig ang tingin. "Magagalit lang ako kung alam mong mali ka at nagpatuloy ka pa rin." Nanahimik ako. Hawak ng aking nanay ang aking kamay. "Hindi ka nagkamali." Ngunit, walang ngunit. Walang anumang ngunit. Marahang pinisil niya ang aking kamay. "Hindi ka nagkamali sa pagprotekta sa iyong sarili." Yumukod ako. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilang maluha. Umiyak ako hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gaan. Dahil sa huli, hindi ko na kailangan pang magpaliwanag, hindi kailangan pang magpatunay, hindi kailangan pang tiisin. Sapat na ang maging ako. Nang gabing iyon, natulog ako sa aking lumang silid. Lahat ay naroon pa rin: ang kama, ang study table, ang bookshelf, ang mga bagay na inisip ko na iniwanan ko na ng mag-asawa. Ngunit nandoon pa rin pala. Naghihintay sa aking pagbabalik. Nahiga ako at tiningnan ang kisame. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming araw, hindi na ako nag-isip tungkol kay Daniel, hindi na nag-isip tungkol sa kanyang pamilya.
hindi na nag-isip tungkol sa bahay. Nag-isip lang ako tungkol sa sarili ko. Nagkamali ako sa pagtitiwala, ngunit hindi ako nagkamali sa paghinto. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Inihanda na ng aking nanay ang almusal. Kumain ka, magpahinga ka pa ng ilang araw. Opo. Trabaho mo, paano? Nagpahinga muna ako. Sige. Huwag ka magmadali. Tumango ako. Pagkatapos ng almusal, lumabas ako sa balkonahe. Mahinahon ang sikat ng araw, sa umaga hindi maliwanag, hindi masigla. Ang hangin ay may dalang amoy ng mga halaman. Nakatayo ako roon at huminga ng malalim. Walang nagpapabigat sa dibdib, walang pumipigil sa akin. Pasulong lang, nagtatingting ang telepono ko. Mensahe mula kay Daniel, humihingi ako ng paumanhin. 3 salita lang, walang paliwanag, walang katwiran. Pinagmasdan ko ang screen ng ilang segundo, tapos ipinatay ko ang screen. Hindi ako sumagot. Hindi dahil napopot ako sa kanya, kundi dahil wala na akong dapat sabihin. May mga paumanhin na, kahit taos puso, ay hindi mababago ang mga naganap at hindi ko na kailangan iyon para makalakad pasulong. Bumalik ako sa loob at isinara ang pintuan ng balkonahe. Ang aking buhay ay lumipat na sa ibang punto, hindi pagbabalik sa simula, kundi pagpapatuloy bilang mas malinaw na bersyon ng aking sarili. Sa mga araw na sumunod, dahan-dahan ngunit matatag ang mga bagay sa aking buhay. Walang sunod-sunod na mga tawag. Walang mga nakaka-stress na pag-uusap. Walang naghuhusga na mga titig. Natutulog ako ng maayos, kumakain ng buo, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaang hindi panlabas na luho. Sa umaga, nagigising akong maaga para tulungan ang aking nanay sa pagluluto. Mga simpleng gawain tulad ng paghuhugas ng gulay, pagluluto ng sabaw, pagtatakda ng mesa noong dati ay para sa akin ay walang halaga, ngunit ngayon ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Hindi madalas nagsasalita ang aking nanay, paminsan-minsan lang siya tumingin sa akin, tila tinitiyak na okay pa rin ako. Ang aking tatay naman ay iba. Hindi niya tinutukoy ang kasal at hindi naman binabanggit si Daniel. Nagtatanong lang siya ng mga simpleng katanungan. Ano ang gagawin mo ngayon, Maria? Magbabasa ng libro. Anong uri? Tungkol sa psikolohiya. Sige. Ngunit huwag kang magbasa ng mga bagay na mapapaisip ka ng labis. Banayad akong natawa. Opo, ang mga ganitong pag-uusap ay hindi malalim, hindi pilosopikal, ngunit nagpapadama ng gaan sa akin. Sa 3 araw ng aking pananatili sa bahay, nagsimula akong maramdaman na kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi dahil sa presyon kundi dahil ayoko na ring manatili sa walang laman na kalagayan ng masyadong matagal. Binuksan ko ang laptop at sinuri ang aking trabaho. Puno ang inbox ng mga mensaheng hindi pa nabasa. Isa-isa kong sinagot ang bawat isa, maikli, malinaw. Humingi ako ng karagdagang ilang araw na pahinga at sinimulan na ang plano para sa pagbabalik. Nang hapon, lumabas akong mag-isa, hindi sa malayo, naglalakad lang sa paligid ng aming komunidad, ang mga daan na nilakad ko noon araw-araw noong nakatira pa ako roon. Mga pamilyar na coffee shops, lumang sari-sari store, puno sa harap ng dating elementary school ko. Lahat ay katulad pa rin, ako lang ang nagbago. Pumasok ako sa isang maliit na coffee shop at umupo sa isang sulok na pamilyar. Umorder ng isang itim na kape. Nanatiling nakaupo at tinanaw ang kalsada, isang lalaking naghatid ng anak sa paaralan, isang batang babae na nakatayo na nagtetelepono, isang matandang mag-asawa na kumakain ng dahan-dahan at nag-uusap ng mahinahon. Mga mapayapang larawan, ngunit mas matagal ko itong pinagmasdan kaysa karaniwan. Baka dahil sa unang pagkakataon, wala akong nagmamadaling puntahan, walang inaasahan na kailangan kong tuparin. Nandoon lang ako sa isang hapon. Nagtatingting ang telepono ko. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Si Carla ito, kapatid ni Daniel. Tiningnan ko ang mensahe ng matagal. Wala akong balak na sumagot, ngunit isang mensahe pa ang dumating. Gusto ko lang makipag-usap. Pinagmasdan ko ang screen ng ilang segundo, tapos sumagot ako. Ano ba ang gusto mong sabihin, ate? Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag siya. Sinagot ko, Maria,
Opo, humihingi ako ng paumanhin. Mababa ang kanyang boses. Nanahimik ako. Noon ay hindi namin inalala kung anong mangyayari sa iyo. Nag-isip kami na magtatanan lang, hindi namin inisip na itatawid na pala kami sa linya ng iyong sarili. Tinitingnan ko ang kape sa aking harap. Walang nagtanong sa akin. Nanahimik si Ate Carla ng Cruz. Alam ko, at iyon ang problema, isang sandali ng katahimikan. Okay ka ba? Okay. Hindi ka ba babalik? Hindi. Hindi na siya nagtanong pa. Oo, naiintindihan ko. Hindi kita kinakasamaan ng loob, ate. Alam ko, ngunit hindi ko kayang mamuhay sa ganoong kapaligiran. Naiintindihan ko. Humina ang kanyang boses. Sana ay mabuhay ka ng maayos, Maria. Salamat, ate. Ibinaba ko ang telepono. Walang galit, walang pag-aalaga, isang pag-uusap lang na natapos sa tamang sandali. Inubos ko ang aking kape, tumayo, at nagbayad tapos lumabas. Nagsisimula nang lumubog ang araw. Dahan-dahan ang aking paglalakad, hindi nagmamadali, hindi kailangang umuwi agad. Humahakbang lang ako. Bawat hakbang ay bahagyang mas magaan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay nang mas matagal kaysa karaniwan. Binuksan ng aking nanay ang pinto. Nasaan ka? Naglakat. Kumain ka na? Oo na. Sige, pumasok na. Matulog ka. Tumango ako. Sa loob ng silid, naupo ako sa kama at binuksan ang telepono. Walang bagong mensahe, walang napalampas na tawag. Tahimik ang lahat. Inilapag ko ang telepono. Humiga. Ipinukit ang mga mata. Wala nang anumang pumipigil sa aking pag-iisip na pumunta sa nakaraan. Naramdaman ko lang ang isang bagay ng malinaw. Tama ang ginawa ko. Hindi dahil mas malakas ako kaysa sa iba, kundi dahil ayaw ko lang maipasan sa ibaba. Kinabukasan, sinimulan ko ang paglilinis ng aking silid. Hindi dahil kailangan ko, kundi gusto kong muling ayusin ang aking espasyo. Itinapon ko ang mga bagay na hindi na kailangan, muling inaayos ang bookshelf, pinunasan ang mesa, pinalitan ang bedsheet. Bawat maliit na gawain ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging may hawak. Nang tanghali, dumaan ang aking tatay sa pintuan ng silid. Naglilinis? Opo. Dito ka pa rin mamumuhay? Banayad na natawa. Pansamantala. Oo, kung gusto mong manatili ng matagal, pwede. Opo. Tumango siya at lumakad, walang karagdagang tanong, walang presyon, pagtanggap lang. Nang hapon ay naupo akong nagtatrabaho muli, binuksan ko ang laptop at niresolba ang mga natitirang gawain. Isa-isa, nang walang pagmamadali, ngunit nang hindi humihinto. Alam ko na hindi ko maaaring manatili sa kalagayang ito magpakailanman, kailangan ko na ring bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, magbabalik na may ibang bersyon ng aking sarili, hindi madaling makumbinsi, hindi madaling mahila sa ibang direksyon, at hindi magbibigay ng kung anuman ang tunay na sa akin. Nang gabing iyon, bago matulog, tumingin ako sa aking salamin, hindi na ang nobya, hindi rin ang isang nabigong babae. Ako lang. Ngunit sapat na. 10 araw pagkatapos, pumunta ako sa opisina ng isang real estate broker, si Kuya Ricky. Isang umaga bago umalis sa bahay, tinawag ako ng aking tatay. Maria, plano mo bang manatili rito ng matagal? Natigilan ako. Hindi ko pa napag-iisipang mabuti. Wala kaming intensyong palayasin ka. Ngunit, alam ko tatay. Banayad akong ngumiti. Dito ay suporta, ngunit hindi ito ang lugar na permanenteng dapat akong huminto. Tumingin sa akin ang aking tatay at dahan-dahang sinabi, sapat ka ng malakas para tumayo ng sarili mo. Pinagmasdan ko siya. Pero kailangan ko ng isang sariling lugar, hindi ang lumang lugar, kundi bago. Ang mga katagang iyon ay naisip ko sa buong araw. Sa bahay ng aking magulang, ligtas ako, ngunit alam ko na hindi doon ang aking pangmatagalang hantungan. Nang tanghali, binuksan ko ang aking telepono at naghanap apartment para mag-upa. Malapit sa opisina, katamtamang laki. Hindi kailangang malaki, sapat lang. Maraming pinanood ngunit hindi nagmadali. Maingat na binasa, inihambing, pumipili. Walang emosyon ang nagkokontrol, desisyon lang. Nang hapon, nagmensahe ako kay Kuya Ricky. Kuya, gusto ko ng apartment para mag-upa. Agad siyang nag-reply. Saang lugar?
malapit sa opisina. May ilang available. Bukas, dalahin kita para tumingin. Kinabukasan, humingi ako ng kalahating araw na pahinga. Kinuha ni Kuya Ricky ako. Maingat kang pumili ngayon. Gagawin ko. 3 apartment ang pinuntahan namin. Ang una ay maganda, ngunit masyadong malaki. Ang pangalawa ay mababa ang upa, ngunit hindi magandang lokasyon. Ang ikatlo ay mas maliit, sa isang mahinahon na eskinita, 10 minuto lang ang biyahe sa opisina gamit ang sasakyan. Pumasok ako sa loob, hindi malaki, hindi maluho, ngunit puno ng liwanag, may maliit na balkonahe, angkop ang espasyo para sa isang tao. Lumingon si Kuya Ricky sa akin. Paano? Naglibot ako sa loob, hinawakan ang pader, binuksan ang bintana at tumingin sa labas. Walang pakiramdam ng pagkukumpisal. Walang pakiramdam na kailangan itong hatiin. Isang pakiramdam lang ng pagmamayari. Ito ang kukunin ko. Tumango si Kuya Ricky. Sige, katrabaho kami sa mga papeles ng araw ding iyon. Walang pag-aalangan, walang pag-urong. Alam ko kung ano ang kailangan ko. Nang hapon, bumalik ako sa bahay ng aking magulang. Ina, nag-upa na ako ng apartment. Huminto ang nanay ko. Saan? Ibinigay ko ang address. Tiningnan niya ito at tumango. Malapit sa opisina, mabuti. Opo. Kailan ka lilipat? Sa katapusan ng linggo. Walang karagdagang sinabi ang aking nanay. Bumalik lang siya sa kanyang pagluluto. Tumango rin ang aking tatay nang marinig niya. Iyon ay mabuti. Nang gabing iyon, nagsimula akong mag-impact. Hindi marami ang talagang kailangan lang. Mga damit, mga libro, ilang personal na bagay. Hindi ko isinama ang masyadong marami dahil ayoko ring magdala ng nakaraan. Sa araw ng paglipat, maliwanag ang sikat ng araw, hindi masyadong mainit. Dinala ng aking tatay ang mga bagay, kasama ang aking nanay. Bukas ang apartment, espasyong walang laman, ngunit hindi malamig. Tumingin ang aking tatay sa paligid. Mabuti dito. Opo. Naglibot ang aking nanay ng isang paikot. Kung kulang ka pa ng kahit ano, bilhin mo lang. Opo. Nagtrabaho kaming 3 sa pag-aayos, naghangad ng kurtina, naglagay ng kama, naglatag ng mga kasangkapan. Unti-unti, nagsimulang magkaroon ng hugis ang espasyo. Nang tanghali, umupo kaming 3 sa sahig at kumain ng mga lunchbox, walang mesa, walang upuan, ngunit naramdaman ko ang kasiyahan. Tumingin ang aking tatay sa akin. Paano mo nararamdaman? Nararamdaman ko na tama. Tumango siya. Mabuti iyon. Nang hapon, umuwi na ang aking mga magulang. Nagsara ang pinto at naiwan akong mag-isa sa apartment. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Walang sinuman, walang ingay, walang presyon. Ako lang at ang aking espasyo. Lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ay banayad. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatawid. Nanatili akong nakatayo, nang matagal roon, walang partikular na iniisip. Nararamdaman ko lang. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng lahat, naramdaman ko na tunay na akong nagmumugang muli. Hindi pagtatakas, hindi pagputol, pagtatayo ng bago. Nang gabing iyon, nagluto ako ng isang simpleng hapunan, kumain ng mag-isa, nang walang lungkot, nang walang pakiramdam ng pag-iisa, tahimik lang. Inayos ko ang mga bagay at naupo sa sahig, sumasandal sa pader, tinitingnan ang silid. Marami pang kulang, ngunit hindi bale. May oras ako, may pagpili ako, at mayroon akong aking sarili. Kinuha ko ang telepono at nagmensahe sa nanay ko. Nay, okay na ako. Agad siyang sumagot. Opo. Isang salita lang ngunit sapat na. Inilapag ko ang telepono, humiga, ipinukit ang mga mata, walang na kumukuha sa aking atensyon, pabalik pasulong na lang. At sa pagkakataong ito, nag-iisa man ako, hindi ako naliligaw. Sa mga susunod na araw sa bagong apartment, dahan-dahan ngunit matatag ang pagtahak ng aking buhay. Nagigising akong maaga, sarili akong nagiinit ng kape, binubuksan ang pintuan ng balkonahe para sa hangin, tapos naghahanda para sa trabaho. Walang nagpapabilis sa akin, walang sinumang sumasamid sa aking schedule. Lahat ay aking desisyon at nagsisimula na akong makasanayan iyon. Ang trabaho ay unti-unting nagiging mas abala. Ang proyektong kasama ang isang kliyente ay pumasok sa mahalagang yugto, maraming meeting, maraming pagbabago, maraming presyon. Ngunit, hindi ako naramdamang pagod,
tulad ng dati. Sa halip, mas nakapokus ako, mas malinaw ang aking pag-iisip at hindi na ako mapapahamak ng mga bagay-bagay na wala naman sa trabaho. Isang hapon, habang naghahanda na akong umalis, tinawag ako ng boss ko, "Maria, sandali ka lang." Pumasok ako sa kanyang opisina. "May nangyari ba?" Tinanaw niya ako ng ilang sandali, tapos itinulak sa akin ang isang kumpol ng mga papeles. "Gusto kong ibigay sa iyo ang bagong proyekto. Kasalukuyan ko pa, ang proyektong kasama ang aming kliyente. Alam ko. Ngunit ang proyektong ito ay kailangan ng tao tulad mo. Makikita ko muna." Binuksan ko ang kumpol ng papeles. Isang proyektong pakikipagtulungan sa isang lokal na kumpanya. Malaki, mabilis, maraming hinihingi. "Bakit ako?" "Dahil matibay ka." Nagangat ko ang tingin. Matibay? Hindi madaling maimpluwensyahan. Hindi madaling mahikayat ng ibang direksyon. Tumingin siya sa akin. "Napansin ko ang pagbabago sa iyo. Nagtrabaho ka, ngunit pinili mo ang paraan ng iyong pagtratrabaho." Nanahimik ako. "Tatanggapin mo? Ilang oras ko kailangan?" "Isang araw." Lumabas ako ng opisina. Hawak ang kumpol ng papeles. Nang gabing iyon, naupo ako sa apartment at binasa ang bawat pahina nang walang pagmamadali, nang walang pahintulot sa emosyon na makialam. Pagsusuri lang, pag-unawa, pagtingin sa kakayahan, oras, at mga panganib. Lumabas ako sa balkonahe. Ang lungsod ay maingay sa ibaba. Nagtanong ako sa sarili ko kung ang nakaraang Maria ang nasa sitwasyong ito, ano ang gagawin niya? Baka mag-aalangan, baka hihingiin ng opinyon ng iba, baka mag-aaksaya ng panahon sa pag-aalala. Ngunit ngayon ay wala na akong kailangan ng ibang gumawa ng desisyon para sa akin. Pumasok ako, kinuha ang telepono, at nagmensahe sa boss ko. Tatanggapin ko. Iyon lang, walang pag-alinlangan, walang pagbabago ng isip. Isang desisyon. Kinabukasan, nagsimula na ako sa bagong proyekto. Ang grupong kasama ko ay maraming miyembro, isa sa mga bagong miyembro ay isang taong hindi ko pa kilala. Daniel Reyes. Ang pangalan niya, head ng pangkat mula sa partner na kumpanya. Sa unang pagkikita, nakipagkamay siya sa akin. "Hi, ako si Danny. Ako si Maria." Narinig ko na mahirap daw kausap. "Depende sa tao." Ngumiti siya. "Kailangan ko palang mag-ingat." "Hindi kailangan, malinaw ka lang." Nagsimula ang meeting. Mabilis siyang nagsalita, may lohika, walang paikot-ikot. Agad din akong sumagot, walang nagpipigil, walang pag-iwas, trabaho lang. Pagkatapos ng meeting, tinawag niya ako. "Naiiba ang trabaho mo sa iba." "Paano?" "Hindi ka nagnanais na magpasaya ng lahat." "Ginagawa ko ang tama." "Iyon ay bihira." Hindi ako sumagot. "Hindi ka madaling lapitan." "Hindi ko kailangan ng madaling lumapit." Ngumiti siya ng banayad. "Ngunit madaling magtrabaho. Iyon ang mahalaga." Hindi na kami nagpatuloy sa usapan. Bumalik kami sa trabaho. Sa mga susunod na araw, madalas kaming nagtatrabaho ng magkasama. Walang mabilisang pagkakaibigan, walang pagbabahagi ng mga personal na kwento. Trao lang ng aming trabaho, malinaw at produktibo. Isang gabi pagkatapos ng isang matagal na meeting, tinanong niya ako, "Uwi ka na?" "Naghahandang umuwi." "Sabay tayo?" Hindi ako sumasakay nang kasabay ang sinuman. Nagulat siya ng kaunti. "Prinsipyo, limitasyon." Tumango siya. "Naiintindihan ko, hindi kita pipilitin." Umuwi akong mag-isa. Sa daan, hindi ko inisip ang trabaho o si Danny. Nakatuon lang ako sa kalsada, sa aking harapan mga semaporo, daloy ng trapiko, lahat ng malinaw tulad ng mga desisyon ko. Pagdating sa apartment, binuksan ko ang pinto, ang dilaw na ilaw ay nag-alab sa mainit na kulay. Pamilyar na ang espasyo. Inilapag ko ang bag, nagpalit ng damit, naghugas ng mukha tapos naupo. Nagtatingting ang telepono ko. Mensahe ni Danny, "Magaling ngayon." Tumingin ako sa screen, hindi agad sumagot. Isang mensahe pa ang dumating, "Bukas, 8:00, meeting uli." Sumagot ako, "Oh, iyon lang." Walang karagdagan, walang pagpapalawak. Inilapag ko ang telepono at lumabas sa balkonahe. Ang hangin ay banayad. Ang mga ilaw mula sa mga apartment sa kabila ay sumasalimbay.
Nanatiling nakatayo ako roon at naalala ang isang sandali bago pa noong naisip ko na kailangan ko ng isang tao para sa aking tabi para maramdamang buo. Ngayon, hindi na. Buo na ako ng mag-isa. At kung may makakapasok sa aking buhay balang araw, hindi dapat siya para mapunan ang isang puwang, dapat siyang tumayo ng kapwa pantay. Pagkatapos ng pagkikita sa tatay ni Daniel, akala ko ay tunay nang nagsara ang lahat. Wala nang naghahanap, wala nang mga biglaang tawag, wala nang mga katanungang hindi pa nasasagot. Dati-rati ay bumabalik lang ako sa aking buhay nang may isang proyektong malinaw. Ngunit may mga bagay na kahit napatumbok na mo, ay naghahanap ng daan pabalik. Isang gabi, pagkatapos maligo, nagtatingting ang telepono ko, si Daniel Cruz. Tiningnan ko ang screen ng ilang sandali tapos sinesagot ko. Nasaan ka? Wala sa iyo na iyon. Nakatanggap na ako ng sulat mula sa abogado mo. Pababa at mabigat ang kanyang boses. Bakit mo ginawa iyon? Sinabi ko na sa iyo noon. Hindi mo binibigyan ako ng kahit anong pagkakataon. Tumingin ako sa kalayuan. Binigyan kita ng pagkakataon sa simula. Anong pagkakataon? Igalang mo ako. Nanahimik siya. Pagkaraan ng ilang sandali, humina ang kanyang boses. Mali ako, alam ko iyon na. Alam ko, hindi ko inaasahan na ganito ang magagawa mo. Hindi ko rin inaasahan ang ginawa mo, Maria. Paling maliit na ang kanyang tinig. Maaari ka bang makita ko isang beses pa para sa huling beses? Tiningnan ko ang telepono sa aking kamay. Ilang beses na akong umiwas sa kanilang harap-harapan, ngunit may mga bagay na kung hindi mo hahawakan, hindi maaaring matapos ng tuluyan. Sumagot ako. Saan? Ilang segundo pagkaraan. Sa coffee shop na dati nating pinupuntahan. Ang coffee shop na pinuntahan namin nang maaga pa kami noon. Tiningnan ko ang mga katagang iyon. Walang anumang nangangalog sa akin. Kinabukasan, dumating ako ng 10 minuto bago ang takdang oras. Ang coffee shop ay katulad pa rin ng dati, mga mesa at upuan, mga ilaw, amoy ng kape. Wala itong pagbabago. Ang pakiramdam ko lang ang kakaiba. Pumili ako ng mesa sa sulok, umorder ng inumin at naghintay. Dumating si Daniel ng eksakto sa oras. Pumasok siya, lumingon, nakita niya ako. Ang kanyang mga mata ay huminto ng 1 segundo, tapos lumakad siya patungo sa akin. Dumating ka ng maaga. Umupo siya. Ang agwat sa aming pagitan ay hindi malayo, ngunit hindi na pakiramdam ng pagiging malapit. Nagbago ka na. Ganoon pa rin ako. Ngumiti siya ng banayad. Oo, isang sandali ang katahimikan. Tinitingnan niya ang baso sa kanyang harap, tapos nagsalita. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi mo kailangang magsimula. Nais ko pa rin. Bahala ka. Huminga siya ng malalim. Nag-isip ako ng marami. Hindi ako sumagot. Nag-isip ako tungkol sa lahat ng nangyari. Napagtanto kong mas maraming pagkakamali ko kaysa sa inakala ko. Alam ko, banayad siyang natawa. Ganoon ka pa rin sagutin. Hindi ko alam ang ibang paraan ng pagsagot. May ibang paraan ba? Tanggapin. Tinatanggap ko. Tumango siya. Sige, isang sandali ng katahimikan. Itinangad niya ang tingin patungo sa akin. Nais kong sabihin kung may maaari pa sana, wala na. Pinigilan ko siya. Nanahimik siya. Hindi na ako babalik. Alam mo iyon, kaya naman hindi mo na dapat sabihin pa. Tumango siya. Alam ko. Lumungkot ang kanyang mga mata. Gusto ko lang sabihing tunay akong humihingi ng paumanhin. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko kailangan iyon. Alam ko, ngunit salamat sa pagsasabi. Iyon lang, maikli, malinaw. Tumayo si Daniel. Salamat sa pagpunta mo. Walang anuman. Nag-alinlangan siya ng 1 segundo. Hindi na kita babaguhin pa. Mabuti iyon. Tumango siya tapos lumakad papalabas. Pinagmasdan ko ang kanyang paglayo. Walang malakas na emosyon, walang pagsisisi, walang pagnanais ng ibang katapusan. Isang tamang pagtatapos lang sa tamang lugar. Nananatili akong nakaupo ng ilang sandali. Naubos ang aking inumin, tapos tumayo at lumabas. Ang araw ay nagtatakip silim na. Ang sikat ng araw ay matalim, maliwanag at madinig. Lumakad ako ng dahan-dahan, hindi nagmamadali.
walang kailangan pang balikan. Nang gabing iyon, nagbalik ako sa bahay ng mas matagal. Binuksan ng aking nanay ang pinto. Nasaan ka? Nakikita ang isang tao mula sa nakaraan. May nangyari ba? Wala. Mabuti iyon. Pumasok ako sa silid. Umupo. Binuksan ko ang telepono, walang bagong mensahe, walang napalampas na tawag, tahimik ang lahat. Naibaon ko ang telepono, humiga, ipinukit ang mga mata. Sa pagkakataong iyon, tunay nang wala nang natitirang katanungan. Naroroon ako, at ang aking buhay walang pagkakagalit na hindi na nalutas, walang pag-aalala na hindi pa natutugunan. Inilapag ko ang lahat, at sa wakas, handa na akong lumakad nang walang anumang nakakapit. Matapos ang huling pagkikita kay Daniel, hindi na ako naramdaman na may hindi pa natatapos. Napatumbok ang lahat sa tamang lugar, hindi kulang, hindi labis. Bumalik ako sa aking buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para makalimot kundi para muling itayo. Isang umaga habang naghahanda para sa trabaho, tinawag ako ng aking tatay. Maria, sandali. Opo tatay, matagal ka ba roon sa apartment mo? Natigilan ako. Hindi ko pa napag-isipang mabuti ang matagal na panahon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin inaalis. Ngunit, alam ko, tatay, bahagya akong ngumiti. Ang bahay mo ay suporta, ngunit hindi ito ang lugar na dapat akong permanenteng manatili. Tumingin sa akin ang aking tatay, sapat ka ng malakas para tumayo ng sarili. Alam ko iyon, kaya naman naghanap na ako ng sariling lugar. At mayroon na akong trabaho. Iyon ang nagpaisip sa akin sa buong araw. Nang hapon, muli akong bumalik sa opisina at tinawag muli ako ng boss ko. Maria, opo, malaki ang naging kontribusyon mo sa proyekto. Napansin ng management, ginawa ko lang ang trabaho ko. Huwag mong bawasan ang sarili mo ng ganoon. Itinulak niya sa akin ang isang dokumento. Gusto naming i-promote ka. Magiging opisyal kang pangkat leader. Tinitingnan ko ang papel. Tatanggapin ko. Hindi ka man lang mag-aalangan. Ang kailangan ko ay malinaw na awtoridad sa mga desisyon. Matatanggap mo iyon. Saka ang angkop na pangkat, aayusin ko iyon. Tumayo ako. Salamat. Lumabas ako ng opisina, walang labis na saya, walang kahig-ulol na pagmamalaki. Nararamdaman ko lang na nasa tamang lugar na ako. Nang hapon, ang buong pangkat ay nagtipon para mag-inuming kape. Walang nagsalita tungkol sa nakaraan, walang binanggit ang mga mahirap na araw na lumipas. Nag-usap sila, natawa, pinagplanuhan ang susunod. Nakiisa ako ng natural, ngumiti ng kailangan, nagsalita ng kailangan, hindi nagpapanggap, ngunit hindi rin nagpipigil. Nakaupo sa harap ko si Danny ng Reyes. Opisyal ka ng pangkat leader. Oh, congratulations. Salamat, karapat-dapat ka. Ginawa ko ang trabaho ko. Ngumiti siya, iyon palagi mong sagot. Dahil totoo naman. Mayroon bang ibang sagot? Tanggapin. Tinatanggap ko. Tumango siya. Sige. Isang sandali ng katahimikan. Inilapag niya ang kape. Maaari ko bang magtanong? Itanong. Plano mo bang maging bukas muli sa iba, darating ang panahon? Tumingin ako sa kanya. Hindi ngayon. Sa tamang panahon, depende sa pamantayan ko. Ano ang pamantayan mo? Respeto. Iyon lang, sapat iyon. Tumango siya. Naiintindihan ko. Mabuti, hindi na siya nagtanong pa. Hindi rin siya nagpanggap na mas malapit kaysa sa totoo. At iyon ang nagpapalakas ng loob ko. Umalis kami ng coffee shop ng gabi na. Umuwi akong mag-isa, tulad ng karaniwan. Nakarating sa apartment, binuksan ang pinto, ang dilaw na liwanag ay mainit at pamilyar. Inilapag ko ang bag, nagpalit ng damit, lumabas sa balkonahe. Naalala ko ang lahat ng naganap. Ang maikling kasalang iyon, ang mga araw na puno ng gulat, ang mabibilis na desisyon, ang mga paghaharap, ang mga gabing mag-isa, at ang mga mapayapang araw na sumunod. Hindi lahat ng iyon ay pagkakamali. Ito ay isang bahagi ng landas. Hindi ako magsisisi. Dahil kung hindi dumaan sa mga iyon, hindi ko malalaman kung ano talaga ang kailangan ko, hindi ko malalaman kung ano ang nararapat sa akin, at hindi ko malalaman kung gaano katatag ang aking pagtayo. Bumalik ako sa loob, naupo sa upuan, binuksan ang laptop at sinimulan ang pagpaplano para sa susunod na linggo. Hindi dahil kailangan ko kundi dahil gusto ko. Ang aking buhay ay hindi na tinutukoy ng isang relasyon.
hindi na nililimitahan ng inaasahan ng iba. Pinili ko ang aking daan at tinatanggap ko ang responsibilidad sa bawat pagpiling iyon. Ang proyekto ay natapos sa isang hapon na walang espesyal na okasyon, walang malaking kumpalan, walang maingay na pagdiriwang. Isang email lang mula sa kliyente, natapos sa tamang oras, natugunan ang lahat ng hinihingi, magpapatuloy ng pakikipagtulungan. Binasa ko ito, isinara ang laptop, tumayo, isang ikot ay natapos na. Tinawag ako ng boss ko. Congratulations, Maria. Salamat. Isinumite ko na ang rekomendasyon sa board para sa iyong bagong posisyon. Alam ko, ano ang nais mong gawin pagkatapos nito. Mas malinaw na autoridad sa mga desisyon at angkop na pangkat. Matatanggap mo ang dalawa. Lumabas ako ng opisina, walang sobrang presyon, walang labis na pagmamalaki, nasa tamang posisyon lang. Nang hapon, nagtipon ang buong pangkat. Hindi pinag-usapan ang nakaraan, pinagplanuhan ang kinabukasan. Sumama ako ng natural. Ngumiti ng kailangan, nagsalita ng kailangan. Naupo sa harap ko si Danny. Opisyal na pangkat leader ka ngayon. Oh, congratulations. Salamat. Angkop sa iyo iyon. Ginawa ko ang trabaho ko. Ngumiti siya. Iyon palagi mong sagot. Totoo naman. Mayroon ba pang ibang sagot? Tanggapin. Tinatanggap ko. Isang sandali ng katahimikan. Inilapag niya ang tasa. Maari ko bang magtanong ng isang bagay? Oh, ang limitasyong iyon ng pamantayan mo, iniingatan mo ba iyon magpakailanman? Iniingatan ko ang aking pamantayan, malayo iyon sa limitasyon. Ano ang pinagkaiba? Ang limitasyon ay para sa proteksyon, ang pamantayan ay para sa pagpili. Nanahimik siya. Naiintindihan ko. Bumalik kami sa trabaho. Sa aking isipan, walang tanong na hindi nasasagot tungkol sa nakaraan, walang pag-alinlangan tungkol sa kasalukuyan, malinaw lang ang mga pagpili para sa hinaharap. At ngayon, alam ko na hindi ko babaguhin ang aking pamantayan para sa kahit sino. Ilang araw pagkatapos, bumalik ako sa bahay ng aking magulang para sa hapunan. Simpleng pagkain sabaw, isda, gulay, mga pamilyar na pagkaing pinalaki ako. Tumingin sa akin ang aking tatay, okay ba ang trabaho? Opo. Hindi ka pagod? Hindi. Ngumiti ng banayad ang aking nanay. Nagbago ka na. Paano? Mas kalmado. Ganoon pa rin ako. Uminog ang ulo ng aking nanay. Mas malinaw ka na. Hindi ako sumagot, kumain lang uli. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na tama ang kanyang sinabi. Wala na akong hindi malinaw na pakiramdam. Wala nang nagtatakda ng aking pagkatao mula sa labas. Wala nang nagpapabigat sa aking mga hakbang. Pinili ko ang magingat ng aking sarili. Pagkatapos ng hapunan, naupo akong kasama ang aking tatay sa labas ng bahay. Umiinom siya ng tsaa. Naupo akong katabi niya. Napagpasyahan mo na. Opo. Walang pagsisisi? Wala. Tumango siya. Walang karagdagang sinabi. Ngunit naintindihan ko. Tumayo ako at tiningnan ang langit. Tahimik ang gabi. Walang espesyal ngunit sapat. At tama. Bumalik ako sa apartment ng gabing iyon. Binuksan ang pinto. Isinulit ang ilaw. Ang pamilyar na espasyo ay tinanggap ako. Inilapag ko ang bag. Umupo sa upuan. Huminga ng malalim, hindi dahil pagod, kundi dahil magaan. Hindi ko kailangan ang isang perpektong katapusan. Kailangan ko lang ng tamang katapusan at malinaw na simula. Meron na akong dalawa. Ang kwentong ito ay isang paglalakbay ng isang babaeng naglakas loob na tumigil sa tamang sandali, nagpiling ipaglaban ang sarili niya kaysa magtiis at nangahas muling itayo ang kanyang buhay sa sarili niyang paraan. Ang pinakamalaking aral dito ay hindi ang pag-alis, kundi ang pagkilala sa halaga ng sarili at ang hindi pag-aalay nito sa kahit sino. Kapag alam mo kung ano ang nararapat sa iyo, hindi mo natatanggapin ang mga bagay na mas mababa pa roon. At kapag malinaw ka sa iyong sarili, ang buhay ay magsisimulang ayusin ang sarili sa tamang lugar.